Good morning mga kabisland. So, dito po tayo mga kabisland sa Calawag, Quezon. Ano? So, new property na naman tayo mga kabisland. Yan. So, ito pong property po natin mga kabisland ay ano, medyo makalat lang sa ngayon. Ano po? Pero maganda naman po at siksik naman po sa tanim. So, may mga nyug lang po ito. Kaso mga bagong tanim lang ito yan. Hindi pa namumunga. Tapos may mga saging. Tapos may mga fruit bearing trees din po. Tapos may mga hardwoods. Ano? Yan. So ito mga kabisland ay hindi po siya tabing kalsada. So bali simula National Highway po. So nag-drive lang kami ng mga 200 to 300 meters ang layo sa National Highway. Then naglakad na po kami sa pathway ng mga 10 minutes. Yan. So ito po mga kabisland ay hindi po ito tabi rin ng pathway. So yun po yung pathway kasi mga kabisland. So siguro po ang layo po nito sa pathway mga 30 meters. Ano po. So wala mang problema sa right of way, ano po. Kasi magkakakilala naman po yung mga tao dito. Yan. So yan mga kabislan, kasama na rin po itong anong to. Mga mahogany na to. Ito may puno-punong nara. Ano po. Puntahan po natin. So from mga kabislan from town proper, ang layo po nito ay nag-drive lang po kami mga 10 minutes. Yan, from town proper, tapos lakad na kami ng 10 minutes. So 2.7 hectares ito mga kabisland. And ang kagandahan, napakamura niya, no? Yan. So may titulo din po ito mga kabisland. So ito lang po yun, medyo yung mga puno po nitong nanyog is hindi pa po namumunga, no? Yan po siya, may mga nyog naman siya na kaso maliliit. So wala siya yung malalaking nyog. Ano po, so may ilan daw po na malaking nyog pero ilan lang talaga. Yan. So may signal din mga kabisland. Ano po, may dito sim, yung Globe saka Smart meron din po, ano. Tapos ito mga kabisland, medyo hilly po itong dinadaanan namin na ito, ano. Yan. So pagdating po dyan sa taas, halos kapantayan na rin daw po. Yan po, may mga saging din po siya na namumunga na din. Ano po. Yan, so sa mga kabisland natin na naghahanap ng murang property, ano po yan, so pwede po ito sa inyo. Tapos mga kabahayan pala mga kabisland, dun sa may tabing pathway, madami dong kabahayan. So hindi naman ito yung pinaka sulok, ano po. So may linya rin ng kuryente doon, may line ng tubig. Yan, kagandahan doon sa tubig mga kabisland, ano po siya, bukal. So continuous flowing po siya. Yan. Ito po daming saging. Yan. So medyo overlooking din mga kabisland, ano. Maganda medyo hinihingal lang mga kabisland. Medyo kasi dito, yan medyo tarik ng konti, pero kaya naman po, kaya naman akitin. Yan. So tingnan po natin doon sa taas. Dito mga banayad na lang po yung akyatin. Pagdating dyan hanggang doon, so same doon sa kanina, ano po, medyo tarik ng konti. So siyempre ito mga kabisland, medyo siya, pag ganyan siya. Yan. Yan, ang ganda ng mga bunga ng saging. So puntahan po natin yung taas. 2.7 hectares ito mga kabisland, ano. So medyo malaking property na rin. And napakamura. Yan. So meron naman na siyang daan dito. Medyo nakakahingal. Yan siya, overlooking. Kita mo yung mga danawan, ano pa, tapos yun, mountain view. Ganda. Kailangan lang talaga na malinisan din, ano po. So dito may daan na naman dito, medyo palusong. Tapos ito yung taas mga kabisland. Tingnan natin. Ay,
Hinihingal tayo mga kabisland. Yun, halos pantayan nga po dito. Yan, ganda. Yan o. Yan. Andito po tayo sa taas. Ito po. May mga puno na santol. Ito siya. Yan o. May mga fruit bearing trees pa, no? Ang ganda. Yan o. Tapos, yan o, maliliit na nyog. Ano po? Ang dami naman pong tanim na nyog. Kaso mga maliliit pa. Yan o. Tapos may mga saging na ito yung hindi siya hindi siya saba. Yan po, ang daming nyug tanim. Saging ano po. Ito mga kabisland, medyo kapantayan na siya sa area na to. Ano po. Yan. Tapos dito yung ulingan po nila. Yan o. Yan. So yung mga ibang kahoy na hindi naman namumunga. Yan. So pinuputol, ito yung uling. Tapos dito medyo banayad po yung pagkapalusong. May puno po ng mangga, Indian mango, ano po. Ang ganda dito sa taas. Tapos may puno ng star apple. May mga guyabano, kalamansi. Ano po. Ang dami po mga fruit bearing trees dito sa taas. Ang ganda. So, kung dito po kayo maggagawa ng kubo, ang ganda. Ano po. Yan, dito kasi halos kapantayan po siya. May mga ano rin po, puno ng anahaw. Kailangan lang po talaga linisan para ma-appreciate po yung ganda, no? Yan. Tapos dun sa unahan na yon, may mga puno po siya na mahogany. Yan o, yung maliliit na yan. Mahogany po yan. So medyo hininga lang tayo. Sana naman po ay naintindihan nyo yung sinasabi ko. Yan. So yung mga gantong puno mga kabislan, ito yung mga inuuling. Yung hindi naman masyadong yun, yung mga ganon. Yung hindi naman namumunga, pero matigas na kahoy. O yan po yung inuuling. Ano po. Dito may avocado. Ito, ang dami. Ang ganda po at ang daming saging na tanim. So, mga ilang buwan lang, mapapakinabangan na po yan. Ito. So, medyo hili lang, medyo slight slope lang po dito mga kabisland, sa area na to. So, ulitin ko mga kabisland, ang nyug po dito ay ilang peraso lang yung mga ganito. Yung medyo malaki na yan. So, kalimitan po, may mga bagong pa lang tanim. Siguro mga 2-3 taon pa lang yan. Pero ang kagandahan dito mga kabisland, yan, madaming saging na namumunga na. Yan po, mga namumunga na yan. Ang dami. Tapos mga fruit bearing trees, and yun, may mahogany tulad nito, mga maliliit na mahogany na to. Ang dami din. O yan po yung mga saging mga kabisland, ang ganda. Yan. Tapos yun, ang maliliit na saging. Ang dami. Tapos itong mga yung mahogany, itong mga to. Yan mga kabisland, pwedeng ulingin pa yan. So isa yan sa mga source of income dito po mga kabisland, pag-uuling. Yan. So, para kahit na wala pa kayong pwedeng harvest na nyog, sa uling pwede kayong kumita. So saka sa mga saging, kasi mga ilang buwan na lang po ito. Tulad yan, may mga namumunga na mga saba. Yan. Ang dami pong saging dito mga kabisland. Hindi siya saba lang, kasi meron siyang mga ganitong hindi ko po anong tawag yan na saging na yun eh. Pero yung mga malalaking bunga po ay may mga saging talaga. Tapos may mga papaya. Ito mga senyorita po ito. Senyorita po yata ito. Yan itong maliit na to. May bunga na din. Yan. Ang ganda po dito mga kabisland. Sulit na rin sa presyo. Yan, meron pa rin dito isang
ulingan. Yan. Ito po, may mga putol na po sila ditong mga kahoy-kahoy. Yan po, ano. So yan po yung isa sa pinagkukunan talaga dito ng income, pag-uuling. So nag-clearing na daw po kasi dito yung mga nyug na matataas, ano. So kaya wala tayong makita dito na nyug na mataas. So mga bagong tanim. Ano po, yan. Pero ayos mga kabislad, ayos. Kasi pwede nyo tanaman to ng gulay. Ano po, yan. So pwedeng mga root crops, ano po, kamuting kahoy o kamuti mismo, yan. Pwede po yan. Tapos yung pinya, ano, so ang ganda. So dito mga kabislan sa medyo sa taas na area na nga na to, hindi na siya ganun ka hili, ano, so banayad na siya. So parang halos pantay na nga eh. Tapos ito naman yung medyo hili ulit. Yan. Yan po siya, medyo hili na naman siya dito sa part na to. So yan, pwede nyo taniman ito ng kamuting kahoy, ano po, or pinya. Ganda po yan. Tapos yung mga puno na yan, hanggang dyan po yung ano no? Hanggang doon po daw yung sa baba. Sa baba pa yan. Oh. Ang ganda po dito. Ganito po yan mga kabislan, pag kinakaingin ang tawag sa amin yan sa Tagalog. So kinukuha yung mga kahoy, ano ba, sa inuuling. Yan. So maganda pag nalinisan, ano po, at the same time yung mga nakuhang kahoy, yan, pwedeng pagkakitaan. Yan, so dito mga kabislan, medyo hili dito, ano, kita naman ninyo sa video. Pero ang kagandahan po ng lupa dito, yun, medyo buhaghag. Kaya yung mga root crops, ano, the best po yan dito. Yan, so ang lusot po na nito mga kabislan ay dun sa ibaba na, yung malapit na sa pathway. Ano po. Yan, so medyo ano talaga dito, gubat pa. So kailangan lang talagang linisan. So kung galing po kayo Metro Manila mga kabislan, drive lang po kayo ng mga 6 to 7 hours. So meet up po tayo sa Jollibee Calawag, ano? From Jollibee Calawag, drive lang tayo ng mga 10 minutes highway. Then mga 200 meters sa Barangay Road. And malakad tayo ng mga 10 minutes. So pantay naman po yung lalakadan, kaya hindi naman po pagod. Ano po? Pathway naman yung lalakadan. Yan to mga kabislan, yung mga kahoy na yan. Yan yung mga mga inuuling. Kaya the more na madaming kahoy-kahoy dito sa property, yan, pera po yan mga kabisland. Pag taga-bundok. Tapos may mga tumutubo din po na mga mga pigs, ano. Yan po ay palatandaan na may tubig, ano po, sa ilalim ng property. Yan ang lupa ng property. So tumutubo po yan sa may mga tubig lang, malapit sa tubig. Yan, so medyo masukal po dito sa area na to, pero sinamahan pa rin tayo ni Kuya para makita yung ibaba. So dito mga kabislad, medyo patag na naman dito sa area na to, ano po. Ayan, medyo patag. Tapos may mga ganito siya, yung parang malaking, hindi naman siya anahaw yata, ano po, pero malaki siya. And kung meron po kayong mga inquiries mga kabislan, yan, pwede nyo pong i-message ako, ano, directly sa aking Facebook account, message sa aking WhatsApp and Viber, and pwede kayo magtawag, mag-text sa aking cellphone number. Yan, ganda po nito. So ito po mga kabisland, yung source po ng tubig niya. Ano po, ito, yan, meron po siyang bukal. Tingnan po natin. Ito po yung bukal mga kabisland, nasa loob po ng property. Ito siya. Yan. So yung ibang mga bukal po dito, ano, is ay wala ng tubig, pero ito po mga kabisland meron pa din.
So meron na siyang hose ng tubig, ano, papunta po sa baba, diyan kumukuha ng source ng inumin. Yan po mga kabislan, tulad ng sabi ko sa inyo, pag may fig tree ito, so ibig sabihin meron po siyang source ng tubig. Kasi tumutubo lang yan sa malapit po sa tubig. Yan po. Yan. Ang ganda po dito mga kabislan, ano? So kasi meron ditong source ng tubig. So pwede nyong ipatis yan. Marami po yan, oh. Meron pa dito. Ito siya. Ano, napakalinaw. Ito. So kahit sobrang init na po dito, hindi pa rin natutuyuan. Yan po siya. So malapit yung tubig po mga kabislan is malapit po sa boundary ng property, no? Dito sa dulo. Yan, so kung gusto niyo makita ito mga kabislan, pa-schedule lang po kayo ng tripping, ano po? And yun, hanggang dito na lang tayo mga kabislan. Ingat po palagi and God bless po sa lahat.